Dahan-dahang bumaba ng bubong ang lalaking yan habang pinapanood ng mga taga-barangay Dadyangas East sa General Santos City. Pagkababa, agad siyang inaresto ng pulis. Suspect siya sa panloloob noong Biyernes kung kailan may tinangay siyang cellphone. Nang tawagan ng biktima ang cellphone, nagpa siyang lalaki na isauli ito kapalit ng pera. Pero nang magkita sila, lumapit daw ang maraming tao kaya tumakbo siya at umakyat sa bubong. Good morning guys. Sa Bagos City, Negros Occidental, di lang paglilinis sa salon ang naka-livestream, pati pagpasok ng isang lalaki at pagtakay sa mismong cellphone ng staff. Tinutugis ang suspect na kita ang mukha sa livestream. Ayon sa may-ari ng salon, nangyari ang pagnanakaw habang naglalaba ang tauhan sa likod. May iniimbestigahan ng DepEd na kababalaghan daw sa ayuda. Hindi raw matunto ng ilang estudyanteng nakalista bilang beneficiary ng Senior High School Voucher Program sa 12 pribadong paaralan. Narito ang report. Go Students! Kwentong kababalaghan ito sa ilang paaralan, pero may iniimbestigahan ganyan ang Department of Education. Sila mga hindi raw nila matunton na senior high school students sa 12 private school na kasama sa Senior High School Voucher Program ng DepEd. Ang programa ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang di sakop ng DepEd tulad ng private schools. Binibigyan ng mga incoming grade 11 student ng voucher na katumbas ng 14,000 pesos to 22,500 pesos. Automatic na makatatanggap nito ang mga nakatapos ng grade 10 sa mga public school. Kailangan namang mag-apply kung graduate sa private school at hindi grantee ng Education Service Contracting Program ng DepEd. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school. Sabi ni Education Secretary Sani Angara sa isang pahayag, siniseryoso ng DepEd ang aligasyon. Hindi raw kukonsintihin ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. May mga hakbang daw ang DepEd laban sa mga paaralang mapapatunayang may Go Student tulad ng pagtatanggal sa accreditation nito. Pinag-aaralan na rin daw ng DepEd ang administrative at criminal sanctions na maaari nilang isampa laban sa sinumang sangkot na school personnel o official. Panawagan ng DepEd sa publiko, isumbong sa kanila kung may matisod na irregularidad sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd, tutulungan ito ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng ayuda. Pebrero pa lang at hindi pa tag-ulan, pero mahigit 28,000 na ang mga kaso ng dengue sa bansa ayon sa DOH. 40% na mas mataas yan kumpara noong parehong panahon noong 2024. Kaya mga LGU, may kanyang-kanyang diskarte sa pagpuksa sa mga lamok gaya ng pabuyang piso kada lamok o kiti-kiti. May report si Oscar Oida. Hindi mga isda, kundi lamok ang lalamanin ng tila aquarium na ito ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Yan ang kanilang mosquito death chamber. Dito raw ipapasok ang mga patay o buhay na kitikiti o lamok na mauhuli ng mga residente. At simula sa Miyerkules, sino mang residenteng makakahuli ng kitikiti o lamok, bibigyan ng barangay ng pera. Bawal lumahok ang mga minor de edad. Magdadala lang po sila sa amin dito ng kahit buhay, patay, or even kitikiti na papalitan namin at least 5 pieces of lamok in exchange of 1 peso. Paraan daw ito ng barangay para mapuksa ang mga lamok dahil sa pagtaas ng dengue cases sa kanilang lugar na umabot sa 44 nitong Enero. 2 sa mga yan ang nasawi, kabilang ang 14 anyos na si Chantely Tordillo. Sa ospital, lumalabas yung dugo sa ilong, sumusuka siya ng dugo. Pero may agam-agam ang Department of Health sa hakbang ng Barangay Addition Hills. Maganda ho, sumangguni tayo sa ating local health office sa Department of Health. Paano kung baka mamaya maging parang palaisdaan? Baka mamaya magkaroon tayo ng breeding ng mosquito. Ayaw po natin yun. Hindi po ito magiging forever na gagawin namin. Isa lang po ito sa alternatibo para mapababa yung kaso namin. Sa Quezon City, na nagdeklara ng dengue outbreak nitong weekend, problema rin ang hindi naaagapang kaso. Nagiging problema lang natin ay yung hindi na-assess agad ng mga doktor, no? So kaya yun yung kwento ng mga 10 nating case fatality or mga namatay. It took them more than 7 days, no? More than 5 days na bago makapagpakonsulta at matignan ng doktor. Ang Barangay Old Balara, pinag-iisipang ibalik ang dati nilang ginawang pangontra lamok na pagpapakawala ng mga palaka.
Mga kinakain yan is yung mga langaw, mga eggs, mga lamok. Nabawasan ba yung kaso ng dengue? Yes po. Kani-kanyang diskarte rin ang ibang LGU para puksain ang mga lamok gaya ng mayat-mayang misting sa San Juan. At pamamahagi ng Lapu-Lapu City LGU ng insecticide-treated nets at larvicide sa mga pampublikong paaralan at mga barangay. Bukod sa Quezon City, 8 lugar sa Central Luzon, Calabarzon at NCR ang nakitaan ng Department of Health ng biglaang pagsipa ng dengue cases. Hindi siya panahon ng tag-ulan, pero yung tinatawag na shear line, ITCZ, yung easterlies, dumadami yung buhos ng tubig at pag dumami ang buhos ng tubig, talagang naiipon yan sa paligid-ligid. Yung mga lamok dumadami. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bahay sa Davao, Iloilo at Tacloban ang nasunog. May mga natupok ding bahay sa Misamis Oriental na iniimbestigahan dahil sinadya raw. Yan ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Ginising ng malaimpyernong sunog ang mga taga-barangay 37-D sa Davao City. Dali-daling lumabas ang mga residente habang mabilis na kumakalat ang apoy sa dikit-dikit ng mga bahay. May mga residenteng buwis buhay na umakyat sa bubong para tumulong sa pag-apulas sa apoy. 12 bahay ang natupok, kabilang ang isang bahay na kare-renovate lang. Huwag na wala rin semana pagkagigang pagkahuman. Napili mong gastos na ito? Apit ito sa kwinta siguro. 3 residente ang nagtamo ng paso sa katawan. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng sunog pero ayon sa mga residente, may kumislap na kawad ng kuryente. Sa Tagaluan, Misamis Oriental, 4 na bahay sa isang barangay ang nasunog. Nagmula ang apoy sa isang bahay kung saan nakatira ang lalaking umano'y sinadya ang pagsunog. Inaresto ang suspect at posibleng maharap sa reklamong arson. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nighttime nga okay siya kay sa mga previous days okay siya pero ito nga day unruly gid yang behavior gyud ko kay murag napod siya kanang history sa kwando kanang substance abuse. Sa Haro, Iloilo City, nasunog ang 12 bahay sa isang relocation site. Halos 100 residente ang apektado ng sunog na di patukoy ang sanhi. Nasunog din ang 30 bahay sa Tacloban City kaninang umaga. Walang nasaktan. Aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Argel Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inihabla ng PNP-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa naging pahayag nitong pagpatay sa 15 senador. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Base sa sinampang reklamo ng CIDG sa Department of Justice, may tuturing na unlawful utterances at inciting to sedition ang sinabi ng dating Pangulo. Pero giit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo, biro lang ang pahayag ng dating Pangulo. Ganito rin ang tingin ng kalyado niyang si Senador Bato de la Rosa. Biro din ang basa ng Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa sinabi ng dating Pangulo kaya non-issue daw ito. Paniwala naman ni Senador Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig at ganun daw talaga magsalita ang dating Pangulo. Pero puna ni Senador Risa Ontiveros, dagdag karahasan daw ba ang sagot ni Duterte sa problema ng kahirapan? Ang dapat daw patayin o bombahin ay ang presyo ng mga bilihin. Habang para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, tapusin na ang issue kung wala namang nakikitang elemento ng krimen ang DOJ at ang NBI. May panawagan ng isang kongresista sa NBI na siya sa atin din ang sinabi ni Duterte pero ayon sa NBI, hindi sila magkukusa kung walang reklamo mula sa mga senador. Pero ayon sa DOJ na saklaw ang NBI, pwedeng mag-imbestiga ang NBI kahit wala pang naghahabla. Mag-iisang linggo na mula na magsimula ang panliligaw ng mga kandidato sa national positions para sa eleksyon 2025. Ang kanilang patuloy na pangangampanya sa report ni Ivan Mayrina.
Sa isang rally sa San Carlos City, Pangasinan, ibinida ni Senadora Pia Cayetano ang mga advokasya sa kalusugan, edukasyon at seguridad sa pagkain. Sabi ni dating Senador Tito Soto, isusulong niya ang 14th month pay at pagpuksa sa fake news. Si dating Senador Bam Aquino na palalawigin daw ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa UST, nagsalita si Attorney Angelo De Alban tungkol sa korupsyon at pag-amyenda sa Family Code. Sa proclamation rally sa Quezon City, sinabi ni Leody de Guzman na wawakasan niya ang political dynasty. Isa sa batas daw ni Attorney Luke Espiritu ang pagtataas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng bilihin. Sinabi ni Sani Matula, hindi dapat ma-zero ang budget ng PhilHealth, lalo sa mga PWD. Ayon kay Ernie Arellano, panahon na para mabaklas ang political dynasty sa bansa. Dumalo rin sa proclamation rally si David D'Angelo na isinusulong ang just transition sa enerhiya. Sa Tarlac, idiniin ni Senador Bato de la Rosa ang kahalagahan ng kanilang kampanya kontra illegal na droga. Nagpasalamat si Senator Bongo sa medical frontliners ng parangalan sa Philippine Heart Center. Sa Cavite, ipinagmalaki ni dating Senador Ping Lacson ang ginawa niyang batas para magilungsod ang Carmona. Kasama rin sa Sorteo Festival si Representative Camille Villar, dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, at Senator Bong Revilla na nagpasalamat sa kanilang mainit na pagtanggap. Sa Davao Region naman, nag-ikot si Senator Lito Lapid. Sa Bulacan, sinabi ni Senator Amy Marcos na prioridad niya ang pagpasa ng batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawa. Noong Biyernes na sa Baguio, si Ariel Querubin sinabing handa magsakripisyo para sa katotohanan. Nagsagawa ng karawan sa Bulacan, sina Danilo Ramos na nagsalita tungkol sa pakanan ng mga magsasaka at Jerome Adonis na isinusulong ang 1,200 pesos na family living wage. Sabi ni Senator Francis Tolentino sa Quezon City, pangarap niyang makapagtatag ng mga komunidad sa mga isla sa West Philippine Sea. Sa anniversary ng isang NGO, tinalakay ni Attorney Jimmy Bondok presyo ng bigas. Nagsagawa naman ng stand-up rally ang supporters abroad ni Apollo Kibuloy. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbo senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinadidisqualify sa COMELEC ang 5 miyembro ng pamilya Tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Sa petisyong inihahay ng isang Virgilio Garcia, hiniling niya sa COMELEC na i-disqualify sina Congressman Erwin Tulfo, Congressman Jocelyn Pua Tulfo, Congressman Ralph Wendell Tulfo, Wanda Tulfo Teo at Ben Tulfo. Giit ni Garcia, ipinagbabawal sa 1987 Constitution ng political dynasty. May problema rin daw sa Filipino citizenship sila, partikular si Erwin Tulfo na nagsilbi noon sa US Army at nagkaroon ng US passport. Dapat daw ay tuloy-tuloy ang Filipino citizenship mula noong isinilang. Kailangan daw patunayan munang natural-born citizens sila. Dati na iginit ni Tulfo na hindi nawala ang kanyang Filipino citizenship. Nagpresente rin siya noon ng sulat mula sa US Embassy na nagsasabing hindi siya dapat nabigyan ng US passport dahil hindi naman siya naging US citizen. Patuloy na kinukuha ang panig ng mga Tulfo sa petisyon. Ayon sa COMELEC, iraraffle ang petisyon bukas. Kung destination na hindi mauubusan ng pasyalan at masasarap na pagkain, abay di dapat palampasin ang isla ng Camiguin. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Tara sa Camiguin! Kung saan walang itulak kabigin ang mga tanawin. Napakasarap pa ng pagkain. Bagay na panalong-panalo para kay Chef Jeric Manalo. It has a welcoming vibe as well kasi it's a small island but you can do a lot. This province really knows how to show visitors what they can offer. Simulan natin sa sikat na puting-puting buhangin ng White Island. Pwede ang swimming o mag-snorkeling. At dito, makakatikim ng fresh sea urchin. Tuasan Falls at Cold Spring ang next trip. Crystal green waters ang bida. May crispy keeping pa. So good! At Sorol native chicken soup para ma-refresh after magbabad. Mayroon pang Mantigue Island. Matatakam ka pa sa iba't ibang fresh seafood. Ang ipinagmamalaki nilang tsokolate. Binibida
bida rin nila dito ang conservation tulad sa Guild Church Ruins at ang Mangrove Park ng Katunggan Boardwalk. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.